Ang 20 piso or 20 pesos na perang papel ay isa po sa pinakamaliit na banknote denomination dito sa Pilipinas. Makikita po rito si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ayan. Palakihin po natin yung larawan. Ayan. Nakikita po natin dito ang dating Pangulong si Manuel L. Quezon. At yan po ay sa harap. Yan, sa harap po ng 20 pesos na banknote na ito. At yan, maliban dito ay makikita na rin natin ang Banawi Rice Terraces. Kasama po ang Asian Palm Civet sa likod. Sa paglipas po ng panahon, maraming bersyon ng 20 peso na perang papel ang nailabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula po sa mga lumang serye noong pre-independence hanggang sa bagong new generation series at saka polymer series ngayon. Ngayon ay ano po ba ang kasaysayan ng 20 pesos na perang papel bago po maging malaya ang Pilipinas? Ayan, alamin po natin yan. Ayan. Noong panahon po ng pre-independence, maraming bersyon ng 20 peso na banknote ang nailabas. Halimbawa, ang Philippine Islands Silver Certificates noong taong 1905 to 1917 ay may larawan po ng Mayun Volcano. Ayan. Nakikita po natin dito yung version history. Ayan, noong 1917 naman to 1936, ang Philippine National Bank ang nag-issue ng mga notes at may larawan ni Congressman William A. Jones. Pagkatapos naman po ng Japanese occupation, ayan, ang occupation ng mga Hapon, may Victory Series note na inilabas noong 1944 to 1949 para ipakita po ang kalayaan ng bansa. Ngayon ay sino po ba ang unang lumabas na 20 pesos na perang papel pagkatapos po ng independence? Yan, noong 1967, sa Filipino series ay pinalitan po si Andres Bonifacio at saka Emilio Jacinto ni na Manuel L. Quezon sa harap ng perang papel. Ayan, sa likod naman ay ipinakita po ang Malacanang Palace. Ang kulay ng note ay orange at may mga geometric lines sa gilid at saka sa watermark area. Ito rin po ang naging batayan sa ang bagong lipunan series noong 1973. Ayan, palakihin po natin. Ayan. Ayan po siya. At dito, nakikita naman po natin yung yung Malacanang Palace. Ayan po, yung Malacanang Palace. Ayan. Ngayon ay, ano naman ang ginawa sa New Design Series noong 1986? Ayan, noong 1986 ay na-redesign po ang 20 peso note matapos po ang People Power Revolution. Nadagdagan po ang impormasyon tungkol sa mga nagawa ni Quezon, tulad po ng pagtatatag ng Tagalog bilang wikang pambansa, Coat of Arms ng Commonwealth at Saligang Batas 1935. Ang Malacanang Palace po sa likod ay in-update na rin. Kahit na nailabas pagkatapos po ng People Power, ang unang batch ay may pirma ni Ferdinand Marcos. Ayan. Paano naman po naiiba ang New Generation Series noong taong 2010? Ayan, sumapit po ang taong 2010 ay ni-revise po ang portrait ni Quezon at inilipat ang Malacanang Palace sa ibaba ng obverse. Sa likod, makikita po ang Banawi Rice Terraces at Asian Palm Civet. Noong taong 2017, may updates po sa font size ng year of issue at italicization ng scientific name ng civet. Ayan, tingnan po natin. Palakihin po natin. Ayan. Binago na yung itsura. Ayan, makikita na rin natin yung makikita pa rin natin dito yung Malacanang Palace. At ayan, dito po sa likod.
Yan na po yung Banawi Rice Terraces. Yan, yung luma, yan po. Yan, bago po redesign, ganyan po. Medyo direktang nakaharap po si Manuel L. Quezon. Pero dito, medyo bagyang nakaharap po dito sa ating bandang kanan. Ayan. At yan, malinaw po yung Malacanang Palace dito. Pero dito, sa bagong ipinalit na bersyon, ay ginawang Banawi Rice Terraces na lang. Linipat po dito sa harap yung Malacanang Palace. Ayan. Bakit naman po papalitan ng coin ang 20 peso na banknote? Ayan, or perang papel. Nito pong taong 2019, inihayag ng BSP na papalitan po ang 20 peso na perang papel ng coin sa unang quarter ng taong 2020. Layunin nito ay solusyonan ang mabilis na pagkasira ng banknote o yung perang papel na ito. Ayon po sa research ng University of the Philippines, mas matibay po ang coin at maaari pong tumagal ng 10 to 15 years kumpara sa papel na banknote na kadalasan ay nasisira po sa loob lamang ng isang taon. Nitong taong 2024 ay opisyal na pong itinigil ang paggawa ng 20 peso na banknote or perang papel matapos po ang pagkilala ng First Philippine Polymer Series. Ano naman ang mga bagong feature sa Polymer Series? Yan, kasama po sa bagong Polymer Series ay ang updated na BSP logo na na-redesign noong January 2021. Ayan, wala po tayo rito. Wala pong sample. Ayan, ang mga banknotes simula po noong taong 2022 ay may pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang BSP Governor Felipe Medalla. Mas matibay po at mas mahirap pikiin ang polymer notes kumpara sa lumang papel na bersyon. Sa aking opinyon, tama po ang hakbang ng BSP na palitan ang 20 peso na banknote ng coin or barya at saka Polymer Series. Mas matibay po, mas environment friendly at mas mahirap pong pikihin. Ngayon din ang pag-update po ng disenyo ay nagbibigay pugay sa kasaysayan ng kultura ng Pilipinas. Mahalaga rin po na alam natin bilang mga Pinoy ang pagbabago upang hindi po tayo malito sa mga lumang notes or perang papel. At ayan po ang kabuuang paliwanag tungkol dito sa Philippine 20 peso note or perang papel at ang mga pagbabago nito mula po sa pre-independence hanggang sa Polymer Series. Tandaan po natin, bawat banknote ay may kwento at bahagi ng ating kasaysayan. Kaya salamat po sa panunood at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malinaw na paliwanag tungkol sa pera at ekonomiya ng Pilipinas.